Hello guys! I-share ko kung paano gumawa ng super moist choco banana cake. At makikita ang lahat ng ingredients sa description box. Sa prep glass or mixing bowl ay ilagay ang salt at all-purpose flour. Salain ang all-purpose flour gamit ang strainer. Pagkatapos salain ng all-purpose flour ay ilagay ang cocoa powder. Ilagay na rin ang baking powder at baking soda. Salain din ang mga ito. Pagkatapos salain ang lahat ng dry ingredients ay mix ito hanggang mag-combine lahat. And after mixing ay iset aside muna ito. Balatan ang overripe banana at ilagay sa mixing bowl. Tinatanggal ko po ang sirang part ng saging. Pag nailagay na lahat ng saging sa mixing bowl, ay i-mash ito gamit ang masher o pag walang masher ay pwede pong gamitin ang tinidor. After mashing, ay ilagay ang mga itlog. Ibuhos ang olive oil o pwede po kayong gumamit ng vegetable oil or canola oil pag wala po kayong olive oil. Maglagay ng vanilla extract. I-mix ito hanggang mag-combine ang lahat ng ingredients gamit ang wire whisk. Pag na-mix na itong maigi, ay ilagay ang cocoa mixture. I-mix ito hanggang mawala ang mga buo-buong harina at cocoa powder gamit ang spatula. Pag nakita ng walang buo-buong harina ay ibuhos ang hot water at i-mix ulit ito hanggang mag-combine ang lahat ng ingredients at huwag po itong i-overmix. After mixing ay maglagay ng mixture sa baking pan na may parchment paper. Huwag po itong pupunuin, maglagay lamang ng 3/4 na mixture sa baking pan. At pagkatapos maglagay ng mixture ay itap muna ito. Para sa natirang mixture ay gagamit po ako ng small baking pan. At bago ilagay ang mixture ay kailangan muna itong pahira ng oil. Ang size po nitong baking pan ay 4 inches. Huwag din itong pupunuin. 3/4 lamang ng mixture ang ilagay sa baking pan at pagkatapos ay itap din ito. I-bake ito sa preheated oven 365 degrees Fahrenheit ng 40 minutes. Or until toothpick inserted comes out clean. Dahil may natirang mixture ay nilagay ko po ito sa cupcake baking pan at ito po ang unang na-bake kaya tinanggal ko na po sa oven. Isusunod ko namang tanggalin ang small baking pan. Patuloy na i-bake ang nasa malaking baking pan. After baking ay tanggalin sa oven at palamigin ito. Para sa ganache frosting ay ipatong ang microwavable glass sa pan na may boiling water. Halu-haluin hanggang mag-melt ang lahat ng choco chips. Pag nag-melt na lahat ng choco chips ay tanggalin sa apoy. Ibuhos ng paunti-unti ang heavy cream sa prep glass na may melted choco chips at i-mix ito.
Pag nilagay ang heavy cream ay hindi dapat ito malamig. Ang ginawa ko sa heavy cream ay sinalang ko ito sa mahinang apoy hanggang mawala ang lamig nito. Gawin niyo pong 3 beses ang pagbubuhos ng heavy cream sa melted choco chips. Pag nailagay na lahat ng heavy cream ay isunod na ilagay ang honey at muli itong i-mix. After mixing ay palamigin ito. Pag malamig na ito ay takpan ng cling plastic. Panoorin nyo na lamang po kung paano ang paglalagay ko ng cling plastic. Ganito po ang paglalagay ng cling plastic para hindi po mag-moist ito pag nilagay sa fridge. Para madali po itong tumigas ng konti, ay ilagay po ito sa fridge. Pag medyo matigas na ito, ay tanggalin ang cling plastic. Tanggalin ang banana cake sa baking pan at i-transfer ito sa serving plate. Tanggalin naman ang banana cake sa parchment paper ng dahan-dahan. Maglagay ng ganache frosting sa ibabaw ng cake at spread ito. Gusto ko po ng maraming frosting sa ibabaw kaya naglagdag po ako. Pagkatapos maglagay ng frosting ay maglagay ng pecans. Pwede din po ang peanuts, cashew nuts, or almonds. Pag nailagay na lahat ng ingredients ay pwede na itong iserve. Ulitin lamang ang proseso sa paglalagay ng frosting sa lahat ng cake. Hindi na po ako nakapaglagay ng frosting sa cupcake dahil kinain na po ito ng 2 kong anak at ng asawa ko. Inubos po nila ito. Pag gusto niyo po itong pang business ay pwede pong ilagay sa cake box. Pwede niyo po itong lagyan ng ribbon. Pwede din itong lagyan ng handmade sticker. Love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. 1 Corinthians 13 verse 4. Thanks for watching.